Nagpapatuloy ang news at 6. Pangulong Aquino nakiisa sa turnover ceremony ng Philippine Navy Command. Ito at iba pang mga ulat hatid ni Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Kati. Nandito nga tayo sa Kalayaan Grounds at masaya-masaya dito. Kaugnay pa rin ang Pasko ng Batang Pilipino 2012. Pero bago po namin hatid ang ulat na yan, kanina nga po ay pinangunahan ang traditional turnover change of command ng Philippine Navy at retirement ceremony ni Vice Admiral Alexander Pama. Si Vice Admiral Jesus Luis Alano po ang itinalaga ni Pangulo Aquino bilang bagong flag officer in command ng Philippine Navy matapos nga po magretiro ngayong araw ni Vice Admiral Alexander Pama. Ang marching order po sa kanya ng Pangulo ay protektahan ang soberenya ng bansa, tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan sa kalamidad at iba pang uri ng sakuna at pagkilos kontra terorismo. Si Alano po ang ika-33 flag officer in command ng Philippine Navy. Katulad po ni Pama, si Alano po ay nagtapos sa Philippine Military Academy Class 79. Narito po ang pahayag ni Pangulong Aquino. Kay Vice Admiral Jose Luis Alano bilang bagong flag officer in command ng buong dagat ng Pilipinas. Gaya na lagi nating ang ganitong mga okasyon ay hudyat ng isang bagong pag-asa at mas kapanapanabik na paglalakbay ng inyong hanay sa landas ng katwiran, katarungan at katapatan. Sa loob halos ng 2 taon, dahil sa maragal at masigasig na pamumuno ni Vice Admiral Pama, naitimon ang Philippine Navy sa pampang ng karangalan at may paninindigan na talaga namang iginagalang ng lipunan. Bilang kapitan ng hukbong dagat, hindi lamang ang pagtupad sa Navy Strategic Sail Plan 2020 ang tinutukan ni Vice Admiral Pama. Nagawa rin niyang itindig ang Support Your Navy Foundation at makalikom na mahigit 1 milyong piso para sa mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan ng hukbong dagat. Samantala, pinapurihan din ni Pangulo Aquino ang Philippine Navy dahil umabot daw po sa 26,000 katao ang nailigtas ng Navy sa panahon ng kalamidad sa loob ng taon ito. Sa kabila daw kakulangan ng modernong kagamitan na gawa ito ng Philippine Navy. Pero sabi ng Pangulo sa kanyang pahayag, tapos na ang malungkot na yugtong ito dahil umuusad na nga ang modernization. Sa ilalim po ng Revised Modernization Act, tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagbili po ng mga bagong equipment sa ilalim pa rin ng matuwid na pamamahala. Pagtiyak pa ng Pangulo, itutuloy pa rin po ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo para po dito sa ating mga kasama dito sa Philippine Navy. Pinapurihan pa rin po niya si Pama dahil daw po sa kabila ng kakulangan ng modernong kagamitan, hindi daw po ito nagreklamo, sa halip po ay pinagbuti ang kanyang trabaho. Samantala, yung kanina po sa change of command kanina pa rin, sinabi naman po ni Vice Admiral Alano na titiyakin niya na mababantayan ang teritoryong sakop ng Pilipinas, pero itutuon pa rin ng Pilipinas yung peaceful resolution dun sa controversial na usapin sa West Philippine Sea, kasabay na rin po ng pagsugpo sa smuggling ng krimen. At samantala si Pangulo Aquino, dahil nga daw po sa dedikasyon sa tungkulin, ay pinahayag niya na tila hindi pa daw po handa ang pamahalaan ng pakawalan ng katulad ni Vice Admiral Pama. Sa kanyang pagsasalita, ipinahuwatig nito na pagkatapos daw po ng 2 buwang bakasyon, posibleng mabigyan ito ng pwesto sa gobyerno. At ngayong araw po ay masaya nga po dito, katulad ng sinabi ko sa Kalayaan Grounds, dahil binangunahan po ni Pangulong Aquino yung pong Pasko ng Batang Pinoy 2012. At ito po ay sa pangunguna siyempre sa pagtataguyod ng DSWD. 1,005 na bata po ang napunta dito sa Kalayaan Grounds mula po sa 17 cities o lugar dito sa Metro Manila. Kasama po natin si DSWD Secretary Dinky Soliman. Ugnay nga po nito ng Pasko ng Batang Pinoy 2012. Magandang gabi po. Magandang gabi naman sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig. Ang alam ko, ito pong
Ito ay sa pagtataguyod na rin ng Office of the President, yung kinasabi nyo kanina. Kasi si Pangulo Aquino dumalob din dito kanina. Opo, itong Paskong Ligtas para sa Batang Pinoy ay karaniwan namin ginagawa sa iba't ibang syudad. Pero naimbita kami ngayon ni Pangulong Aquino na magkaroon dito ng Christmas party ng mga batang lansangan dito mismo sa Malacanang grounds. At nakita nga namin na masayang-masaya yung mga bata at masaya din si Pangulo dahil dumalo siya 1,500 na mga bata mula sa 17 syudad ng National Capital Region. At nakikita po natin sa video, maski si Secretary Salomeno nabigla na paborito din pala yung Pangulo Aquino ang cotton candy. Oo, at natawag ko pa siya na hindi pa tapos kainin yung cotton candy. At ito ang isang ikinasaya ng mga bata sapagkat yan sa pangunguna nga ng Office of the President, merong cotton candy, may hotdog, may taho, may hamburger, may juice. So, tonto ang mga bata at pag-uwi nila, meron pa silang backpack na may pang drawing, crayola, papel, notebook at tsinelas. At pagkatapos, may Noche Buena pack na 1,500 ang halaga, 5 kilong bigas at spaghetti. So, masaya sila, hindi lang sila ang may magagamit para sa sarili nila, pero meron din silang pang Noche Buena sa pamilya nila. Nakita ko kasi may gatas, spaghetti, asukal, talagang maraming laman yung loob, sinilip ko kanina, ma'am. Pero ano po ba talaga yung objective nitong Paskong ng Batang Pinoy 2012? Ito ay pahiwatig na ang mga bata hindi kailangan sa lansangan mamasko. At itong mga batang ito ay mga karaniwang bata na nakikita natin sa daan na inaanyayahan natin sa mga activity center sa iba't ibang barangay na sinasabi naming mga syudad. At aming sinisigurado sa kanila, wag lang silang pumunta sa kalsada, sila ay may regalo, sila ay may gagawin sa kanilang activity center at may Noche Buena pack. Kaya itong 1,500, bahagi lang yan ng 5,000 packs na hinanda namin. Na ito ay gagamitin sa iba't iba pang mga activity centers sa kabuuan ng Kalakhang, Maynila. Opo, kanina rin sana mapakinggan natin yung naging pahayag ni Pangulong Aquino kasi sa kanya napakahalaga para sa mga bata ang maging masaya ang Pasko. Kasi sa kanya daw naranasan niya maging malungkot nung siya ay nasa Boston nung martial law. Pakinggan po natin naging pahayag ng Pangulo. Okay. Kanina narinig po natin yan nung sinabi nga ng Pangulo na mahalaga sa kanya yon. So ngayon po may bukod po dito sa paghahatid ng Pasko dito sa mga bata dito sa Metro Manila, paano naman po yung mga nandun sa lugar na tinamaan ng Bagyong Pablo? Doon naman po, meron tayong mga Noche Buena packs. At sa katunayan, magsisimula naman yan sa Sabado. At pupunta rin ako doon at ilan siguro mga cabinet members. At itong Noche Buena pack ay hiwalay na pack doon sa karaniwang food pack na binibigay namin. At ito naman ay may pansit, may corned beef, may peanut butter or mayonnaise, may tinapay. Talagang kakaiba at pwede mong sabihin pinagsasaluhan ng karaniwang pamilya doon sa lugar na yon. So, yan din ay bahagi ng paghatid ng pagnonormalisa ng mga buhay ng mga nasalanta ng bagyo. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Meron po ba kayong nais ipa-abot sa ating mga tagapanood at ano pa po ba ang direktiba sa inyo ng Pangulo? Unang-una, nais ko po sanang makiusap sa lahat po ng mga nanay at tatay na nanonood dito sa iba't ibang barangay ng Kalakhang, Maynila at kahit sa ibang bahagi. Huwag na po nating pabayaan ang mga bata sa lansangan. Ito po ay panganib sa kanila. Kaya doon na lang po tayo sa ating mga barangay. At yung mga motorista naman na nangangailangan ng pagtulong o gusto niyong tumulong maiwanan yung mga bata, makipag-ugnayan sa NGOs o sa mga foundations na makakatulong po sa kanila. So, po sa DSWD, mga gustong tumulong, pwede rin po magpahatid sa inyo? Opo, yung po lalong na gustong tumulong sa Davao Oriental at saka Compostela Valley, pwede po kayong magdala doon sa aming warehouse, National Warehouse sa Pasay City para sa Kalakhang, Maynila at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa mga regional offices namin at ito'y ihahatid namin sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Air
Force sa C-130 nila. Opo, at pakikipagtulungan na rin po ng Telebisyon ng Bayan sa DSWD. Opo, lalong-lalo na ng Telebisyon ng Bayan sapagkat sila po ang naghahatid ng balita, mga pangangailangan at mga palagay ko napakahalaga kwento ng pag-asa. Kasi gusto natin mabigyan ng pag-asa lalong-lalo na ang mga kababayan natin sa Davao Oriental at Compostela Valley. Okay. Maraming salamat po. Alam kong busy-busy kayo, Secretary Soliman. Maraming salamat po sa pagpapaulak niyo sa aming programa. Magandang gabi rin. Magandang gabi rin po. Okay, nandun DSWD Secretary Dinka Soliman at yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio.